Hello everyone! Ano po yung mga posibleng paparating sa inyo ngayong third week ng March? Yan. Pero kahit lumipas man po doon sa binanggit kong timing na yun o petsa na yun, hindi naman po ito mag-expire. Valid pa rin ito kasi lahat naman po ng readings ko dito ay timeless. So, tignan na natin ano ba itong mga pwedeng mangyari, mga posibleng paparating, para at least alam natin or makapag-prepare tayo. If you're new here, don't forget to subscribe, like, or follow. Para sa mga matagal na, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Malaking tulong po yung ginagawa ninyong pag-share ng mga readings natin. Kaya maraming salamat po, na-appreciate ko po yan. At yung mga interesado naman po sa ating private readings, tignan nyo na lang po yung mga nakalagay sa screen or nakasulat sa description. Remember, hindi ko po kayo i-add friend, no? Hindi po ako magme-message sa inyo para lang mag-offer ng kung ano-ano at para manghingi ng kung ano-ano, especially pera. Remember na mayroong mga scammers, fake na gumagaya sa page ko, kaya mag-iingat po kayo. And, tignan nyo po yung number ng followers. Ako ay mga nasa 96,000 na po yung followers ko dito. Okay? Basta may nauna nag-PM sa inyo, nag-add friend, hindi po ako yun. Hindi po ako nag-add friend. Never. Okay? So, yan. May mga nahulog dito. Maraming ding salamat po pala dun sa mga mga nagpapadala ng stars. Yan. Pati yung mga nag-member tuloy, mga nag-avail ng subscription po dito sa aking page. So, yung unang-unang nahugot natin is compliments from an admirer. Wow! So, baka, yung iba, baka hindi nyo alam, may paparating na admirer or baka may admirer na pala kayo dyan sa paligid-ligid, hindi nyo lang namamalayan, no? Makaka-receive ka daw ng compliment, eh. Maybe this admirer will reveal him or herself sa inyo, no? Pwedeng magpahiwatig or pwedeng mapansin mo. Basta, meron kang tagahanga or merong, alam mo yun, magkakakrush sa'yo or may mapapabilib sa'yo or may mai-impress sa'yo. Ladder means pag-angat, pag-akyat, no? Leveling up, ayan. Climbing towards success. Oh, yung iba, may maa-achieve kayong success. Ano man itong gagawin ninyo? Mukhang magtatagumpay kayo dito sa gagawin ninyo. O, yung iba dito, yung mga nag-a-apply or mag-a-apply pa lang. Ayan, merong new job. So, ibig sabihin, may opportunity. May opportunity, may trabaho man kayo, wala, nag-a-apply man kayo, or etc. No? Nakikita ko dito, may opportunity na darating pagdating sa trabaho. O baka ma-offeran kayo, baka may makita kayong bakante. Pero kasi itong ladder is kung may trabaho na kayo, this is a sign of promotion or sabihin natin aangat yung sweldo nyo, pwede rin naman. Okay? Ato, may mga energy ng mga kaibigan, tropa, barkada, o getting together with friends, o baka may mga gala moments, bonding moments sa inyong mga kaibigan, or BFF ninyo. Mag-pay attention kayo sa kalusugan ninyo. Ayan, no? Okay, check din pag may time, pa-check up din, hindi lang naman yung may sakit, hindi lang naman yung may nararamdaman, dapat pumupunta tayo sa doctor natin regularly, at least siguro every 6 months or 1 year, depende naman po kasi sa kalagayan ng kalusugan natin yan eh. Iba-iba po eh, ang pinakamaganda lang talaga is sa doktor tayo lagi magre-rely, hindi kung kani-kanino lang na albularyo pasensya naman. Pero kasi ako ay naniniwala sa medisina at syempre, yung mga doktor po yung dalubhasa pagdating dyan. So, whether may nararamdaman ka or wala, no, mas malaking gastos kasi kung pababayaan natin yung health natin. Kasi katwiran ng iba ganun eh, pag wala naman sila nararamdaman, hindi sila pupunta. O hihintayin nila yung siyam-siyam, yung talaga may nararamdaman na sila. No, kasi may mga
health problems or sakit na minsan wala masyadong palatandaan. No, alam niyo yan siguro kahit, 'di ba? Alam na natin yan for sure. May mga nasaksihan na tayong mga ganyan examples. Okay? So, yun lang. Siguro pwedeng may magkaroon ng concern pagdating sa health. Kaya mag-ingat. Lobster. So, sa pera yan, kaperahan. So, ito sa tingin ko lang, kung hindi naman, excuse me, nawalan akong boses. Kung hindi naman ganun ka-importante, wag ka na lang sigurong gumastos ng gumastos. Oo, mag-save din, maging paano ba, magtabit, maging practical. Mag-budget, ayan, mag-budget para hindi ka pusin or hindi magka-problema. Pero just in case, pwedeng magkaroon ng, pwedeng magkaroon ng problema sa pera, kakapusan, no? Control your anger or you will be sorry. So, ayan, ingatan yung hindi makapag-control sa galit. Alam natin na may mga time talaga na kukulo yung dugo natin. Pero kasi sabi dito, pag hindi ka nag-control, ikaw din naman yung magiging sorry dito sa sitwasyon na to. So, palagi naman, mas maganda talaga yung nagko-control tayo ng galit natin. Okay? Depende naman na yan sa sitwasyon, pero alam mo yun, hanggat maaari, di ba? Tsaka hindi rin makakatulong yun, may stress ka, magagalit ka. Tsaka ano ba ang masusolve kapag pumatol ka? Ano bang masusolve pag nagwala ka or nag-give in ka dito sa temper mo? O tanong ko sa inyo, wala rin naman, di ba? Wala rin. Unless gusto mo makipagsabayan dun sa nangaasar sa'yo, dun sa gumagalit sa'yo, gusto mong mas matuwa siya kasi nagalit ka or pumatol ka, depende na lang po yan sa atin. Kanya-kanya na pong trip yan or preference. So, you will be playing a different role. Siguro, you could be doing something new. Yun yung intindi ko. Pwede rin namang you will do others, chore or job for them, no? Siguro pwedeng ikaw ay magsasab, halimbawa, hindi naman ikaw laging nakatoka doon, pero this time, maybe this week, pwedeng ikaw ma-assign doon or kahit na hindi yun yung typical na role na ginagawa mo or typical routine or yun na nga, pwedeng hindi ikaw talaga yung laging yung naka-assign doon or nakatoka doon, pero baka mailagay ka sa isang role na hindi mo naman talaga ginagawa or usually ginagawa or hindi talaga ikaw yung naka-assign doon. So, pwedeng ito ay adjustment o pwedeng ito ay something na aaralin mo. Okay? Or basta, parang feel ko, pwedeng gagawa ka lang naman ng something na hindi mo laging ginagawa. No? Something na bago para sa'yo or something exciting para sa'yo. Okay? So, itong hat na to, pwedeng ito yung mga situation wherein yun. Either may-excite ka, no? Or makikurious ka, magiging excited ka kasi may mga bago kang matututunan or yung tipong wala kang kaalam-alam, mangangapa ka. Mag-a-adjust ka, Yan. So, yun yung mga situations. And, meron ditong energy ng old person. So, hindi ko nalalagyan ng gender para neutral tayo dito. Sabi dito is dealings or relationship with an older person. Kung sino man tong person na to. Ano man ang magiging kaugnayan niya dito sa iyong third week, no, ng buwan na ito. Yan. Pwedeng yan. Pwedeng ka mag-anak. Pwedeng hindi naman kasi wala namang sinabing specific na dito description kung siya ba ay kadugo mo or hindi. Kung siya ba ay romantic connection or hindi. Basta someone na pwedeng may edad na, pwedeng malayo edad sa'yo, pwedeng senior citizen,
Ayan. So, ito yung mga na-pick up kong energies, mga posibleng mangyayari, ganap or paparating ngayong 3rd week ng month na ito. Maraming salamat for dropping by para manood ng reading ko. Huwag po sana kayo magsawa dito. Sana po makatulong sa inyo itong reading, and kung makatulong man ito, natuwa kayo, don't forget to leave a comment or reaction below. At pakishare na rin. Babush, take care. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.